pagiging sarakli. Hoy! Sinuchoke niya Nakasalampak na sa sahig habang sinasakal ng lalaking yan ang isa pang lalaki sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Agad naman silang inawat ng mga otoridad. Ayon sa airport security, pareho sanang papuntang Amerika ang dalawa. Pero dahil sa nangyaring away, hindi sila nakasakay ng eroplano. Nagpa-revoke ang isa sa kanila habang dinala naman sa ospital ang isa pa. Hindi pa malinaw kung ano ang punot dulo ng away. Sa susunod na linggo, nakatakdang isampa ng DOJ sa korte ang mga kaso laban kina Charlie Atong Ang at 20 iba pang kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Saksi si Dano Tingkongko. Planado at sistematiko, ganyan inilarawan ng Department of Justice ang pagkawala ng 34 na mga sabongero batay sa kanilang preliminary investigation. Sabi ng DOJ, may iba't ibang grupo ng suspect na may kani-kanilang trabaho para isagawa ang kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Nakita rin ng DOJ na may pattern ang pagkawala ng mga sabongero. The manner by which the crime was committed is so, parang sabihin na natin, compartmentalized. Diba? Kung titignan mo, pag kami nandaya, may kumakausap. Pag after may kumakausap, may kumukuha. Pagkatapos, after nung pag may kumukuha, merong gagawa ng kung ano sa kanila and then meron ding magtatapon. What one compartment would know may not be known to the others. Naging malaking tulong daw sa pagtagpi-tagpi sa pangyayari ang mga testimonya ng magkapatid na Juliet Elakim Patidongan. Si Julie Patidongan alias Toto ay nasa GMA Integrated News unang isiniwalat ang kanyang mga nalalaman mula sa umano'y panyonyope o pandaraya hanggang sa pagtawag sa mga suspect na pulis na siyang magdadala sa kanila sa isang lugar. Ang kapatid niyang si Elakim, sinabing nakita niya mismo ang pagpapahirap at pagtapon sa mga biktima. Sa testimonya ng dalawa, nakasandal ang mga kasong isasampa sa negosyanteng si Charlie Atong Ang at 21 ibang suspect. Sabi ng DOJ, dismiss na ang lahat ng reklamo laban sa magkapatid na Patidongan na kapwa tinanggap sa Witness Protection Program at tatayong state witness. There is corroboration on the statements of Julie Patidongan by the statement of his brother. Okay? And the fact that, as we all know, as of this time, all the missing relatives of the complainants here, we have no knowledge as to their whereabouts. Sabi ni Prosecutor General Richard Padulyon, gamit ang testimonya ng mga Patidongan, tatayo ang mga kaso na para sa mahigit 20 sa 34 na missing sabongero. May ongoing ng kaso sa korte para sa ibang nawawala. Sa halos 6 na binanggit ng magkapatid na Patidongan sa kanilang testimonya, 22 ang kasama sa asunto kabilang si Ang. Hindi na isinama ang iba dahil walaan nilang sapat na ebidensya. Kabilang ang aktres na si Gretchen Barreto. For the simple reason that the evidence is not sufficient. Simply because one's name is mentioned doesn't follow that they will be indicted. Simply being in the company, simply being associated with a certain person who committed a crime does not mean that you're complicit to the acts that he committed. Hindi pa kasama sa mga ebidensya ng DOJ ang mga butong nakuha sa Taal Lake dahil wala pang resulta ang DNA testing. Sa susunod na linggo, inaasahang isasampa ng DOJ ang mga kaso sa iba't ibang korte. Balak din daw nilang hilingin sa court administrator na i-consolidate ang mga ito. Patuloy ring gumugulong ang kasong nasa Manila RTC na. Pero magkakaroon pa rin daw ng preliminary investigation kay Atong Ang para malaman kung isasama ba siya o hindi sa kasong ito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.